nilagay ako ng Panginoon dahil nakita niya ang puso ko na mahilig magtanggol sa mga inaapi. Nakita niyo, matapang ako, pero sa loob-looban ko, iiyak talaga ako, lalo na namimiss ko yung pamilya ko. Sa totoo lang, nagre-retire na po ako sa trabaho. Kinuha ko na ang retirement ko. Pero bakit hanggang ngayon nakikipaglaban pa rin ako para sa karapatan ng taong bayan? Ayun. Alam mo, kalayaan at karapatan, hustisya, kalayaan at karapatan, hustisya, kalayaan at karapatan, hustisya, kalayaan at karapatan. alam mo, nung inapuin ako ni PRRD at napunta ako sa Department of Energy, hindi ko rin alam bakit doon ako nilagay ng Pangulo. Naramdaman ko lang na yun ang gusto ng Panginoon sa akin. Dahil gusto ng Panginoon, ipaglaban ko ang karapatan na inapi ng mga konsumidor. Kaya nga ako po'y galit. Ako po'y galit sa mga oligarkiya. Galit ako sa mga oligarkiya na nagkokontrol sa ating kuryente, sa ating enerhiya. Mahal na mahal yung presyo ng ating kuryente na hindi na kayang abutin ng ordinaryong taong bayan. Nakikibaga ako doon para sa inyong lahat. Ngunit natalo po ako. Hindi ko nakaya yun. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Hindi ako nawalan ng pag-asa. Dahil darating ang panahon, in God's time, magagawa din natin yung gusto natin mangyari para sa buhay ng ordinaryong mga bayan. Meron mga akong slogan noon. Tinatawanan lang nila ako kasi sinasabi ko palagi, ako po'y undersecretary ng Department of Energy. Dinugtungan ko lang, energy and happiness. Kasi kailangan natin happiness. Kasi yun ang plano ng Panginoon sa tao. Walang malungkot. Walang mag-iyak. Walang malungkot dahil walang kinakain. Walang malungkot dahil hindi makapunta sa mga napuntahan ng mga yan. Equality. Equal lahat. Ngunit, hindi nangyayari doon. Kaya nga, nangunguna po ako kasama yung mga nakikiisa sa akin. Gumawa ako ng isang movement noon, Masada. I am addressing the group para kumbinsihin na tumakbo si Inday Sara na magiging presidente sa Pilipinas. Yun po ay Mayor Sara Duterte Alliance. At bakit Masada? At bakit Masada? Alam mo ba, tayo po ay nanampalataya sa Panginoon at ang Masada ay nandoon isang lugar sa Israel. Nagsisimbolo yan ng katatagan, strong fortress, at that has never been conquered by the Romans kasi pinagtanggol nila ang sarili nila laban sa mga magabi, laban sa mga dugogo. Ang tao, ang bayan, hindi magagabi. Ang tao, ang bayan, hindi magagabi. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. Ngunit, hindi tumago si Inday Sara. At ako po'y naniniwala. Tinatanong ko din ang Panginoon, God, Panginoon ko, bakit hindi tumakbo si Inday na siyang pag-asa namin na makapagpatuloy
inumpisahan ng kanyang ama sa kanyang laban batok sa korupsyon, sa laban batok sa illegal drugs, sa laban batok sa mga komunista, sa laban batok sa kriminalidad. Bakit hindi nangyayari yun? I question God sa pag-discernment ko. Pero binigyan niya ako ng sagot. Sabi niya, things happen for a reason. Yun ang sagot sa Panginoon sa akin. So, sabi ni Inday, Yusek, hindi ako tatakbo na akong vice-presidente, at please follow my lead, tulungan natin si Bongbong Marcos. Alam nyo, kilala ko ang mga Marcos kasi I was there also during the Marcos years nung kamataan ko. Pero yan, na-discern ako eh. Ang discernment ko naman sa mga Marcos ito, binigyan sila ng pagkakataon ng Panginoon na magsisi sa kanilang ginagawa sa taong bayan sa ating bansa. Binigyan sila ng pagkakataon. They were given chance by God to humble themselves, confess their sins, so that during the time na manungkulan si Bongbong, God will heal our land. Pero natapos ang eleksyon, ang kampanya is pagbabago, ang kampanya ay unitin, yung itutuloy ang mga programa ni PRRD. Kaya nga nag-team up sila ni Inday Sara at yun ang pinag-usapan nila. Pero anong ginawa ni Bangag ng adik at walang silbi na Pangulong Marcos? Isang araw pa lang binuwag na niya ang Anti-Corruption Commission Kasi gusto niyang manatili ang pangungurakot at pagnanakaw sa kabanang bayan. Pagnanakaw! Marcos! Magnanakaw! Marcos! Magnanakaw! Marcos! Magnanakaw! Ang napakasakit, inumpisahan na niyang buwagin ang UNITEAM dahil di ba dapat kung sinong tumulong sa kanya upang kumbinsihin ang mga tao na butaran siya, butuhan siya, ginawa na natin yung maitim nila na kahapon, ginawa natin puti para siya manalo. Pero unang araw pa lang inumpisahan na nila na limpulin si Inday Sara at buwagin. At sinong sinasama nila? Yung mga kalaban nila niya nung eleksyon na tumulong sa kanya, yung mga Piglawan, yung mga Dilawat, at yung mga komunista. Tama! Sila ang binitbit niya sa Malacanang. At yung mga oligarchs, ginamit pa niyang economic advisors. So talo tayo kasi mga oligarchs yung economic advisor. Kaya siya ay walang damdamin, wala subas, Walang damdamin! walang utang na loob, wala subas, walang utang na loob, wala subas, walang utang na loob, wala subas, walang utang na loob, wala subas. Ang masakit, ang KOGC na tumulong sa kanya, ginamit ang kingdom, tumulong sa kanya, ang facilities ng seminar. Anong ginawa niya? Ito ba ang sukli mo, Bongbong Marcos? Ito ba? Ito ba? Nag-discern na naman ako. Nag-discern ako sa Panginoon, tinanong ko din siya, God, Father Almighty, bakit ito po ang nangyari
sa KOGC at sa taong bayan. Yun, bumalik na naman yung things happen for a reason. Yun ang sagot na naman niya. Kasi gusto pala ng Panginoon na ang magiging ilaw upang dumilat ang mga mata ng taong bayan ng mga Pilipino ay ang KOGC. Kayo po ginawa kayong instrumento ng Panginoon upang mamulat ang taong bayan. Dahil nakita ng Panginoon na kayo katulad ng Masada, you are a strong fortress, never been surrendered, never been conquered. Praise God! Kayo yun! Pero hindi tayo mabahala. Dahil nandito lang ang Panginoon sa atin ngayon. Pero proteksyon na pinoprotect tayo. Pero proteksyonan niya tayo. Nandito lang siya. At meron akong i-announce sa inyo. Kasi sinasabi ko palagi, kung tayo po ay naapi, we just humble ourselves, confess our sins, turn to God, and pray, God, heal our land, ibibigay ng Panginoon yan. Ibibigay. Because, dahil, sabi ng Panginoon, kung hindi kayo bibigyan sa lupa, God will give us justice! At ano ngayon? Nag-umpisa na tayong bigyan ng hustisya ng Panginoon. Nag-umpisa na. Number 1, yung mga kabinete ni Marcos, si DTI Secretary, si Atista, si Maudadato, si Chiloy ngayon, nag-resign na. At narinig natin si Secretary Gibo